Pero gaano naman kalaki ang puhunan na dinagdag mo nung nag-full-time ka? Actually, mali din lang naman ang puhunan yan eh. Kasi umiikot lang naman yan eh. Pero kung totalin mo yung yung gastos mo from day 1, halimbawa, ito August kasi umpisa ng mangga sa amin eh. Hanggang June, umaabot ako ng hanggang 25 million, ng 30 million. Pero yan, hindi ko pira yun. Ang pira ko lang doon, nasa 2 to 3 million lang. Pero namitas ka ng after isang itong era, namitas ka. Yun ulit kasi puhunan mo. Kaya sabi ko, gumugulong lang. Ginugulong mo. Gumugulong lang. Yung 3 million mo na pera mo, ang value nun, 40 to 50 million na gumugulong. So pag, kasi hindi sabay-sabay ang gastos. Hindi sabay-sabay, Hindi rin sabay-sabay ang harvest. Hindi rin sabay-sabay. Kaya yung harvest mo dito sa area nito, panggamit mo ulit doon sa susunod na kabilang area. Ganun yun. So pag natapos na yung mango season, doon ka ngayon magtutuos. Okay, so lumalabas sir, yung 3 million, ang value niya ay 50 million. Opo. Magkano natitira sa'yo doon? Maganda rin. Maganda rin. Alam na natin yun. Huwag na nating wag na nating piliting kalkalin. Basta alam na natin ibig sabihin. Maganda. Mas maganda kaysa yung mga previous years na empleyado pa ako. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. This September, join us for a day of 6 panel discussions, exhibits, business socials, and dinner. Learn from agriculture's top experts and explore the ideal farming venture for you at Agribusiness Connect, happening at Elements at Centris, September 28, 2025. Doors open at 12 noon. Don't forget to register through the link in the video description box or simply message us on Agribusiness Facebook page. You may also text us at 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Meet the Agribusiness Connect panelists. Rice and corn, high-value crops and orchard, smart farming and precision agriculture, livestock and poultry, aquaculture, mechanized farm machineries. Exciting prizes and giveaways are waiting for you. Win a trip to Taiwan, made possible by BNG Travel and Tours Services. 2 lucky winners will be announced during the event. Win exclusive gift certificates from Kiwami, Japanese Master Kitchen. Lucky winners will be announced at Agribusiness Connect. Don't miss it. Traveling anywhere around the world? Book with Mango Tours Houston for exclusive discounts. We would like to thank our major sponsors. Rural Bank of Angeles, your rural bank of choice. Tate Vanaman Feeds, best value solutions for shrimp farming. AgriDom, empowering you with digital agriculture. Amo, ako'y magsasakang organiko. Itaas ang ani, ibaba ang gastos. All certified equipment, a company steered by experts, manned by professionals. Greenland Organic Fertilizer, katuwang sa pag-asenso ng magsasakang Pilipino. Tuburan Coffee, hand-picked and roasted with love. And Tuburan 360, Nutri-Hydro Plant Nutrients. Think precision, think Nutri-Hydro. Villa Orbe Farms, pioneer of pure Berkshire and grass-fattened crabs. Bulacan Dragon Fruit Depot, source of quality dragon fruits and planting materials. Dendrotonics, agarwood and deforestation. For God, country, and wealth. Bio and Biofertilizer. Teknolohiyang Pilipino, gawang Pilipino, para sa Pilipino.
Yamang Bukid. Galing sa kalikasan, alay sa kalusugan. Rick Zwan. Sharing a healthy future. Restore Solutions. Reinventing sustainability. Transparent. Print on anything. Don Benitos. Pambansang Cassava. We would also like to thank Sugarcane and Beyond. RSL Fish Crackers. Innovative Agro Industry. Rumsol. Boa Machines. Turbulent Greenhouse. Crispy King. Asil Laboratories. Don Ricardo's Lechon House. Bank of Makati. Goodell Chocolate. Card MRI. See you in Agribusiness Connect. Agribusiness Connect. Agriculture in full view. Sir, yung ibang 'di ba, marami kasing kwento na nalulugi. No, ano ang main reason ba't nalulugi sila? Ito talaga ang sa totoo lang, itong nagdaan na mataas ang infestation ng kurikong, 20% na lang kami siguro, 30% na lang kami natitira na nagmamangga sa Luzon. Iwan ko sa Davao, sa Luzon. Karamihan doon talaga yung mga backyard farmer lang, yung mga pakunti-kunti. Oo. Siyempre takot ng umulit dahil walang puhunan. Tapos alam nila na hindi na kayang ipuksayin yung sakit na yun. Oo. So humihintiw sila. Pero kayo kaya niyong puksain yan? Hindi naman kayang puksain yun, pero may control talaga doon na yung Cultural true management. bagging. Okay. True bagging. True bagging. Ang bagging kasi, kahit madami kang pira, kung wala kang taong makuha, walang magbabag. Wala. So, kaya ako nakipag-coordinate ngayon sa Davao. May kontrata na ako sa mga tao doon na pagdating ng ganitong buwan, dapat andito na kayo. Ahead of time din, sir, yung yung paghanap ng mga tao. Oo. May plano lagi yan. Dapat nagpa-plan ka, hindi pwede yung ura-urada ka na lang tatawag doon. Hindi pwede. Hindi ka makakakuha ng taong. Nakakontrata mo. Nakakontrata mo na ahead of time. Sir, okay, so, yun ba talaga ang dahilan bakit tumamlay yung mango industry ng Pilipinas? Yes, sir. Dahil sa seed supply, ang dami na ng pag-aaral ni Dr. Medina. So, walang epekto pa rin talaga. Actually, wala pang chemical company na nakapag-develop ng pangontra laban doon, kung hindi yung balot, yung bagging. So, pahirap talaga sa aming magmamangga yun na ultimo palagi kami sa meeting namin sa Manila. Sa kasi minsan kasama si Amy Marcos pa nga kasama si Dr. Medina, mga ibang senador, dahil sinusuportahan din nila yung pagmamangga dahil ito nga yung number 1 na industry natin. In the 90s. So yun, marami rin silang programa na binibigay sa amin, mga tulong, mga inputs na nandyan kalawat kanan dumarating, pero hindi kami makapagpa-produce talaga ng marami dahil sa kurikong. Limited lang talaga yung namin. Kaya yung time ng naiwan ko yung Bataan ko at saka Pampanga, Zambales, iniwan ko na yan. Dahil dyan ako talaga nalugi ng malaki, hindi ko makontrol yung mataas. Seed fly. Seed fly dyan. Ang lalaki ng mangga ng ko dyan. Nakahawak ko nun. Okay, sir. So, despite of the seed fly, butit nandun ka sa natirang 20%. Ba't hindi ka umayaw? Awa ng Diyos, tuwing nalulugi ako, minsan hindi pumasok sa isip ko na tumigil ako. Kasi may trabaho ako may susuporta sa akin na na puhunan. Tapos marami na rin nagpapautang, mga chemical company. Pag kilala ka na, minsan nga yung mga ibang susuportahan ka na nila. I-deliver yung gamot, kaya wala kang order, ibababa na sa budiga ko. So, malaking bagay sa akin yun. Pautang man yun, pero kahit pa paano, makakagalaw ka. Ang problema mo lang ngayon, yung pampakain mo sa tao mo, mga personal na pampasyuldo mo, ganun. So, doon, unti-unti nakabangon ako nun sa mangga. So, masabi mo ba yung 20% na natira ngayon ay kumikita? Then nag-give up yung 80%? Actually, itong last 2 years, bumaba ang infestation ng kurikong. Kaya nakabalik na yung iba, medyo dumadami na kami. Na naman? Oo. Bagbalikan na naman sila? Bagbalikan yung mga iba. Tapos, marami sa amin na rin ang kumita. Na Okay. Anong reason bakit mababa infestation ng kurikong last 2 years? Napansin niyo ba yung last year na talagang halos tag-araw? Drought. Kasi ang kurikong
ano yan, umatake yung pagka ganito, taglamig. Medyo mabasa-basa. Basa-basa. Kasi para silang lamok na kung saan mabasa-basa, maraming tubig. Doon sila nag-reproduction ng marami. Kurikong na yan. So, yun yung talagang rason kung bakit ang daming nawala sa mga backyard farmer na kasama natin magmamangga. Ang dami yan na actually may mga pautang pa nga ako na na umutang ng gamot na hindi na nakabangon. So, wala na. Lista sa tubig na lang. So, ganoon talaga ang buhay kung wala kang masingil, wala kang magagawa. Oo. Dahil pinanggalingan ko rin yan, pero awa ng Diyos, lahat naman ng utang ko, nabayadan ko rin. So, totoo yung sinasabi din na bayadan mo utang mo, asinso ka. Asenso ka, tama. Sir, yung sa dami ng tao mo, no, pwede mo kaming bigyan ng idea magkano ginagastos mo sa mga pakain ng mga tao, pasweldo, araw-araw o linggo-linggo? Itong regular employee ko ngayon, 10,000 a month, libre lahat. Libre lahat, 10,000 Libre lahat, alak, sigarilyo, pagkain, merienda. Kasama yung alak. Kasama ang alak. Alak, sigarilyo. Alam mo yung isang alak na 2x2, 75 pesos ata yun, 55 ata. Mahal din Mahal din, malaki na yung sigarilyo pa. Ang sigarilyo, yung ordinaryong sigarilyo, pag yung mighty, 150. Isang tao, yun, plus alak, 200 na. Plus alos 350 yung, pag steady kasi, yun, yung mababa ang pasyuldo ko, pero pag yung extra, 600 per day. Per day, libre lahat din. Yung extra. Pero yung mga nandiyan, tulad yung kanina, Yung regular. 10 million na libre lahat. Pero kung tutusin mo yung alak sa sigarilyo, malaki yun. Ano yung araw-araw yan? Alak, Araw-araw yun. allowance sa alak, sigarilyo? Mabuti na lang mayroong ibang sigarilyo namin yung mababa. Yun na lang ang naipapano natin. Ayaw ko na So dapat may supplier ka rin ng alak at sigarilyo? Pag yung bahay ko doon, alam mo yun, kaya napagpatayo ako ng doon, ng mini grocery. Kasi ang dami ng tao ko na bumibili ng sigarilyo. Pagka dating pa lang, una dating, siyempre wala pang libre yan. Umaga pa lang, alam mo, dumapo yung mga 20 na tao. Boss, pabili nga ako ng sigarilyo muna, ng Cobra, ng toothpaste, mga ganyan-ganyan. Panggamit nila sa silong ng mangga. Makakabinta ka na rin kasi babali yan. Mamaya, tasabon yun, boss, hindi ko na alis doon, binayadan niya sa tindahan. Kaya ako nakapagpagawa ng maliit na grocery doon. Tapos yung refilling station din yun. Yun nandun. Kasi yung tubig pa lang na inumin nila, magkano yung isang galon? 30. Ay yung 5 tao, kulang yung isang galon sa isang araw eh. Kahit 30 man yan kamo. Sa dami nila, sabihin natin 20 yung makukonsumi nila araw-araw. Na 30, 600 din yun. Kikitain na ng refilling ko doon sa bahay na yun. Di ba? Malaking bagay na rin yun. So, ang inisip ko lagi kung saan ako makakatipid. Sa bigas din. Sa bigas, hindi ako kumukuha ng yung kilo-kilo o isang gaban. Hindi. Yung bultuhan. Bultuhan din. Kailangan truck din, 50 So o parang 80. pang grocery item talaga. Yung asin, sako-sako din yan, hindi ka pwedeng kumuha ng kilo-kilo. Basta, yan, bultuhan. Grabe. Kasi kung kukuha ka ng yung, bibili ka ng munggo, isang gatang sa litse. Magkano ang munggo ngayon? 22 ata, pero pagka yung sako-sako, pumapalo ng 17 yan, nakasip ka ng 5 pesos per gatang litse. Malaking bagay yun. Malaking bagay yun. So 100 na tao kakain. Malaking bagay yun. Paano yung distribution ng abasto nila? Weekly, may darating doon sa cash yung iba doon na binibigay ko. May cash doon. Pero pag akong pumunta doon, kumpleto yan. Bigas, sigarilyo, bagoong, asin. Talagang yan. Pero palimbawa, tumawag, kuya, ubos na yung abasto namin. Papadala ka na ng Gcash mo na. Gcash mo na lang. So, ibig mong sabihin, sir, may trabahador ka, ang trabaho lang, tagaluto, ganyan. Meron. Kaya para pagdating nila is Kain na lang kasi mga ganitong oras nagsisiratingan na yan. Ano yung pinakamalaking pagkakamali mo sa pagninegosyo? O sa buhay mo? Sa buhay ko, ang pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay ko, nag-empleyado ako. Na matagal? Nang matagal. Kasi alam ko, bata pa ako, talagang business-minded na ako.
wala lang ako sigurong kapital noon, kaya Hindi mo magawa. magawa. Pero yung skill ka mo, kung nagbebenta-benta ka na kung ano-ano di ba? So, andun na talaga yun Given na yun. Kumaga. Given, oo. Hindi ka lang makabuelo dahil walang puhunan. At yung skill, na yung management, yan. So, dapat ilang years lang ang binigay mo sa employment? Dapat yung 10 years, dapat yun Nakaalis ka na? Nakaalis na dapat At nag-build ka na dapat? Dapat, oo. Kasi tinitingnan ko sa 2 years in ko lang dito sa mangga na nakapokus talaga ako. Parang ang layo talaga. Malayo. Parang 80% ang gap nila. So kung nung dati na nagtatrabaho ka pero na-establish mo na tong negosyo mo na manggahan, yung pagkukontrata ng mangga, kumikita yon. Kumukita na yun. Pero ngayon na nakatutok ka, lalo. Gaano kalaki ang dinoble terniple nito? 200%. 200%. Kasi unang-una, yung mangga na napoproduce ko, ako na rin mismo ang nagbibinta doon sa Manila. Unlike before na pinagbibili ko dito sa mga buyer. May buyer pa dito? May buyer pa dito. Ngayon, alam mo yung buyer, hindi papayag na kulang 200 o 300 per kaing ang income niya sa'yo. Eh ngayon, yung 200 o 300 kaing, papasok na sa akin yung bukod doon sa farm gate price. O, di ba? Kumita na ako sa sarili kong produkto, kumita rin ako ulit doon sa pagtitrade. Pagtitrade. So yun yung dahilan ko, medyo maganda ang income ko. Tapos hindi mo rin binibili yung mangga kasi ikaw din nag-spray? Sarili ko yan. Sarili ko yan. Hindi ko binibili. Wow. Noon, halimbawa, ang running price ng mangga, 1,000 isang kaing. Bibinta mo yan sa buyer, sa mga makyaw. Pagdating sa Manila, 1,500 pala. So may 500 sila. May 500 sa isang sila. kaing. Eh kung 1,000 kaing yun, 50 mil na. Eh ilan lang naman ang gastos mo pag luwas ng Manila? Kunti lang. Wala pa 10,000 siguro. Mga ganon, 15 ganon din. Kasi 15,000. Hindi may 35,000 ka na nadagdag. Nakita. Na dapat sa buyer na yun na makyaw ng mangga mo. So lahat ngayon ng produkto ko, dumadaan na sa sarili kong kamay lahat yan pag-dispose. Tapos nakakatipid ka pa kasi binibili mo na yung supply by bulto. By bulto, Ganon yung mga... Pero gaano naman kalaki ang puhunan na dinagdag mo nung nag-full-time ka? Actually, mali din lang naman ang puhunan yan kasi umiikot lang naman yan Pero kung totalin mo yung yung gastos mo from day 1, halimbawa, ito August kasi umpisa ng mangga sa amin hanggang June, umaabot ako ng hanggang 25 million, hanggang 30 million. Pero yan, hindi ko pira yon. Ang pira ko lang doon nasa 2 to 3 million lang. Pero namitas ka ng after isang itong era, namitas ka, yun ulit kasi puhunan mo. Kaya sabi ko gumugulong lang. Ginugulong mo. Gumugulong lang. Yung 3 million mo na pera mo, ang value nun, 40 to 50 million na gumugulong. So pag, kasi hindi sabay-sabay ang gastos. Hindi sabay-sabay, Hindi rin sabay-sabay ang harvest. Hindi rin sabay-sabay. Kaya yung na-harvest mo, dito sa area nito, panggamit mo ulit doon sa susunod kabilang area. Ganun yun. So pag natapos na yung mango season, doon ka ngayon magtutuos. Okay, so lumalabas sir, yung 3 million, ang value niya ay 50 million. Opo. Magkano natitira sa'yo doon? Maganda rin. Maganda rin. Alam na natin yun. Huwag na nating piliting kalkalin. Basta alam na natin ibig sabihin. Maganda. Mas maganda kaysa yung mga previous years na empleyado pa ako. Na ano mo nga, na ilang percent kami yung dinagdag nung nag full time ka? Nasa 80%. 80%. Yung gap ng empleyado ko kaysa versus sa negosyo. Yung income empleyado ka versus nung negosyante ka, 80% yung gap nila. 80% yung pagitan ng dalawa. Okay. Yung namang ito nang full-time na. Full-time ka, 200% ngayon ang naging income. 200%. Tumataas talaga. Wow. So, mas maganda talaga yung sinasabi nila na mag-business. Totoo yun. Basta kailangan bigyan mo ng oras talaga. Huwag mong haluan ng anumang bagay na pwede makasira. Mag-focus ka lang dyan. Sa negosyo, 3 to 5 months talagang hindi yan kikita. Kahit anong klaseng negosyo, hindi basta-basta kikita yan. Kikita, totoo. Kailangan mo talagang establish yan.
once na linagay mo yung pera, hindi mo ini-expect na mabawi mo yun agad-agad. Matagal. Matagal. Kaya sabi ng iba, yung mga commentator natin, magnegosyo ka na ngayon habang nakatrabaho ka pa. Huwag ka magnegosyo kung kailan ka nag-retire. Kasi pag hindi yan nag-click, patay ka. Wala ka na babalikan. Wala ka na babalikan. Ikaw na ipaghandaan mo na. Ako na establish na yung negosyo ko bago ako nawala. Bago ka nag-retire. So, yun yung advantage ko noon na wala akong takot talaga noon na umalis sa kumpanya dahil alam kong meron akong established na negosyo na pupuntahan. Sir, balikan natin yung araw na kanin lang at sabaw. Pero ang sabaw mo bagoong na sabaw ng bagoong. Pinigaan. Pinigang bagoong. May kalamansi lang, pwede na. From that, yung time na yon sa ngayon, sir, pag tinitingnan mo, looking back, inakala mo ba na ganito ka uunlad? Hindi siya ganitong kalayo. Ang sa akin lang noon, yung may pagkain lang talaga na sapat sa lamesa is pwede na. Pero ngayon, kaya ko nang bilhin ang gusto ko rin kung titingnan natin. Pero sa totoo lang, yung bagong pa rin, andyan pa rin kasi... Favorite pa rin? Favorite ko pa rin yan kasi dati nating kinagawian natin yan eh. Yung nga lang, sir. Yung nga lang, sir, sausawan mo yun. May masarap ka ng sinasawsaw. Meron na. Dati noon, yun na yun. Apat na daliri mo lang yung pangpiga mo dun sa sabaw ng bagong, yun na yung ulam mo na sabaw na. Kaya nga, sabi ko nga si tatay ko, palabiro rin nila. Kumusta si tatay mo? Malakas pa. Andyan pa? 87 pa na nila. Anong sabi niya na ganyan ka-successful, sir? Actually, ang tatay ko, very proud lagi, inaabangan lagi pagpupunta na ako dun sa bahay namin dun sa Kalasyaw kasi natutuwa siya. Ang mother mo, buhay pa rin? Buhay din sila. Buhay pa silang dalawa. Grabe. Nakikita nila yung success ninyo. Oo, talagang damang-dama din nila kasi alam mo yun, nung time na wala pa kaming trabaho, hindi pa kami medyo Yung ultimong bisikleta, wala nakaparada dyan sa harap ng bahay namin. Wala kaming sasakyan kahit isa. Pero ngayon, on a weekly, every Sunday, kasi andun kami. Makita mo, yung iba nakapark na sa ibang kalsada. Kasi alos so, lahat ng kapatid mo umunlad din? Medyo gumanda na ang buhay, kahit paano. Wow. So, tulungan. Yun yung masasabi ko na maganda yung magkakapatid na magtulungan. Actually, hindi sa kailangan mo talagang tumulong muna sa kapatid mo bago sa iba. Huwag sana masamain ng ibang tao yun. Ako minsan, kailangan ng kapatid ko ang tulong. Kailangan din ng isang kakilala ko doon. Siyempre, unahin mo yung kapatid mo. Kasi at the end of the day, kapatid mo pa rin yan. Diba? Siya pa rin, kung halimbawa, ikaw naman nawalan, siya rin tutulong sa'yo pag siya yung may kaya na. Yun lang yun ang sekreto rin sa buhay. Maging mahalin mo yung kapatid mo para in the event na ikaw ang mawalan, nandyan din lang yan. Ano man ang magiging yung estado yung sa buhay, mayaman siya, mahirap ka, nag-away kayong dalawa o kapatid mo pa rin yan. Pero sir, ikaw pinaka may kaya? Hindi naman. Mas may kaya sa'yo? Yung ate ko kasi isang municipal head office din yun, pero siguro may-ari. Sa amin siguro medyo ako yung medyo nakakaangal. Okay. Pero yung dalawa, nasa Japan kasi yung dalawa. So yun, hindi natin alam kung yung... Baka hindi sekreto. Baka hindi sekreto. Pero ako talaga, nandiyan pa rin ako sa bukid. Hindi ko inaanga yung sarili ko na kung anong kinakain ng karamihan, yun din ang kinakain ko. Okay. Sir, para sa audience natin, ano ang pinakamagandang aral sa buhay mo? Ang pinakamagandang aral sa buhay ko, unang-una, huwag mong kalimutan yung Diyos natin na nagbigay ng buhay natin. Pangalawa, lahat ng trabaho mo, gagawin mo, isama mo si God. Magtiwala ka lang. Hindi ka pababayaan yan. Na ilang beses na akong naging may failure din. Pero hindi ako nag-give up. Laban lang, dire-diretso yan. Pangalawa, yung kailangan maging matatag ka sa lahat na laban mo sa buhay. Okay. Unang-una dyan, yung gawin mong patas ka lagi sa mga kapwa mo. Huwag ka man lamang. Ako, mas gusto ko pa ako yung nilalamangan kasi yung kasi may good karma na sinasabi, andyan, totoo yun eh. So yun yung pangalawa na ko sa buhay ko. Pangatlo, yung
yung pagtsatsaga, yung tiyaga talaga, number 1 yan. Kung wala kang tiyaga, kahit anong talino mo, kahit anong meron ka dyan na baon mo sa buhay mo, marami kang pera, kung wala kang tiyaga, mauubos lahat yung ano mo, ipon mo. Kailangan i-maintain mo kung anong meron ka. Yun, tapos kailangan mo talaga rin makisama sa tao. Hindi pwede yung kahit na porket may kaya ka na is babaliwalain mo na yung mga katabi mo. Lalong-lalo na ako ngayon, yung kung gaano ko kamahal ang pamilya ko, ganoon din sa mga tao ko na nakapaligid sa akin na kasi sila yung nagbibigay ng ano mo ng wealth mo eh. Although pinapasyulo mo sila, pero in return naman talaga malaking pera rin ang pumapasok dahil sa kanila. Kung wala sila, wala rin tayo. Hindi mo rin makukuha yan. Hindi mo makukuha yan. Kasi hindi mo naman pwedeng sakupin niya na mag-isa mo lang yung ilang hektarya ng lupain na trabahuin eh. Isang hektarya nga, hindi mo kakayanin yan eh. Di ba? So kailangan mahalin mo yung tao mo. Hindi lang yung pamilya mo. Mahalin mo din sila. So ako minsan talaga, tulad nitong rainy season, sabi ko sa misis ko, maghanda ka ng tig-isang kaban na bigas yung mga regular natin na empleyado. Dapat nagbigay na kami nung una kasi after ng season, tapos itong nagdaan na kailangan pa rin natin bigyan ng mga yan. Pang-suporta yan. Yan, hindi inaasahan. Maliit na bagay yan, pero malaki para sa kanila, sabi ko. So, yun ang gusto kong iparating sa mga kasamahan ko mga na wag natin mahalin ang sariling pera natin, mahalin din natin yung mga kasamaan natin kasi sila yung nakasuporta lagi sa atin yan. Saka yung paninawan natin kay God. Yun lang po. Sir, thank you so much. Sir, ang dami naming natutunan sa iyo. Hindi naman, based on siguro, experience ko lang, na-share ko lang. Thank you, Sir Paul. Thank you rin, Sir Buddy. Magkita tayo ulit pagdating nung kunin mo Ay, sir. Ay, may bibigay ako, sir. Ay, maliit na ba? Sobrang liit lang na bagay ito, sir. Kumpara doon sa binigay mo sa akin. Hindi naman. Ito, sir. Sir, yung t-shirt lang. Ay, okay. Salamat. Ng Agri. Sa tama-tama, sabi mo, bagong asin. Ayan, bibigyan kita ng asin na galing sa Pakistan. Okay. Galing Ito yung pink salt. Ayan, sir. Thank you. Thank you dito, Sir Buddy. Sana magkita tayo Salamat ulit. din sa mga... meron pa pala isa. Nakikita mo na siguro to, sir. Yung sinasabi ko, binibigay ko to, yung Bio-N. Ano to, microbes na, sir, microbes na pwede mong ilagay sa puno ng halaman. Pwede mong ihukay, pwede mong idilig. Tapos, ano to, pang growth to? Sir, ang epekto nito, microbe siya na dadami sa lupa. Tapos, kukunin niya lahat ng nitrogen sa environment. So, magbabawas ka ng urea. Pag ginamit mo to. Pwede sa palay, sa mais. Hindi, iba yung pang-mais, palay at gulay at prutas. Okay. Pwede yan, sir. Ang galing And thank you rin, sir. Ito ang dami binigyan ni sir sa akin na latundan. Ano yan? Pag bumalik kayo, dadagdagan pa natin yan. Yes, sir. Hindi pa tayo magtatapos dito. Yes, sir. Yes, sir. Marami pa tayong pag-uusapan na ulit. Opo. Lalo sa harvest ng mangga natin. Yes, sir. Gusto ko yung harvest. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.